Sa tingin mo ba, ligtas bumili ng gayuma online? Isang simpleng order sa TikTok at nabago ang buong buhay niya sa paraang hindi niya inaasahan. Isa itong kwento ng pag-ibig, kulam at kabayarang hindi mo kayang takasan. Kung mahilig ka sa nakakakilabot na Tagalog horror stories na may halong kababalaghan at matinding aral, huwag mong palampasin ang video na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong hindi mo makakalimutan, dito lang sa channel kung saan ang takot ay totoo at ang dilim ay may buhay. I-click mo na rin ang notification bell bago pa may kumatok sa iyo 3:00 ng madaling araw. Kabanata 1, ang TikTok na pangako. Si Ruben ay isang simpleng lalaki mula sa probinsya. Matapos ang ilang buwan ng hindi pagkakasunduan at malupit na hiwalayan kay Maya, ang kanyang unang pag-ibig, ramdam na ramdam niya ang pagkasira ng kanyang puso. Laging bumabalik sa kanyang alaala ang mga matatamis na sandali nilang dalawa, mga tawanan, mga yakap, at mga pangako ng walang hanggang pagmamahal. Ngunit dahil sa isang hindi pagkakaintindihan, naputol ang kanilang relasyon, at iniwasan siya ni Maya. Hinihiling ni Ruben na sana'y magkaroon siya ng pagkakataon muli. Isang gabi, habang tinitingnan ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang kwarto, napansin ni Ruben ang isang ad sa TikTok. Isang babae na may kakaibang aura ang nagpakita sa video, may hawak na isang lumang libro at isang makintab na amulet. Sinabi ng babae sa video, gusto mo ba ng pagmamahal na hindi mo kayang kalabanin? Isang gayuma na magpapaamo sa puso ng iyong minamahal. Ang gayumang ito ay maghahatid sa iyo ng pagkakasunduan at tanging pag-ibig. Subukan mo na at mararanasan mo ang himala. Nagmumukhang biro sa iba, ngunit sa mga mata ni Ruben, iyon na ang sagot sa kanyang pagkatalo. Nais na niyang maibalik si Maya, upang muling madama ang mga kamay ni Maya sa kanyang mga palad, ang mga mata ni Maya na tinitigan siya ng puno ng pagmamahal. Kaya't naisip niyang subukan ang gayuma at hindi na nagdalawang isip. Bumalik siya sa TikTok at naghanap ng account ng babaeng nag-post ng video. Matapos ang ilang sandali, nahanap niya ito at mabilis na ipinadala ang mensahe. Pwede bang bumili ng gayuma? Pwede ba itong magbalik ng pagmamahal ni Maya sa akin? Ang tanong ni Ruben. Hindi nagtagal, tumugon ang babae. Ang gayuma ay hindi basta-basta. Ibinibigay ko lamang ito sa mga may tapat na hangarin, ngunit mag-ingat ka. Ang mga kulam ay mayroong mga sakripisyo. Pinindot ni Ruben ang I agree at agad na nagpadala ng bayad gamit ang online wallet. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pakete na naglalaman ng isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay ang isang maliit na talisman na mukhang luma, pati na rin isang aklat na may mabigat na pakiramdam. Ang mga pahina ng aklat ay puno ng mga hindi maiintindihang salita at mga simbolo, ngunit may mga malinaw na tagubilin na nakasulat sa isang wika na parang may kababalaghan. Binasa ito ni Ruben at natagpuan ang mga hakbang ng ritual. Habang hawak-hawak ang aklat, napansin ni Ruben na nagkaroon ng kakaibang init sa kanyang katawan. May narinig siyang mahinang tunog mula sa loob ng kahon, mga huni ng ibon na parang nagmumula sa isang malayong lugar. Isang piraso ng liwanag ang dumaan sa kanyang mata, at siya'y napatigil. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili. Ang instruksyon ng aklat ay simple, kailangan niyang gawin ang ritual tuwing kabilugan ng buwan, gamit ang talisman at mga individual na bagay, tulad ng buhok ni Maya, isang shirt na galing sa kanya, at isang litrato nilang dalawa. Ang ritual ay nagsimula sa oras ng gabi, at nag-umpisa siya sa pagpapahid ng mga langis mula sa aklat sa katawan ng talisman. Ang hangin ay tila nagbago, naging mabigat at malamig. Habang patuloy na ginagawa ang ritual, hindi maipaliwanag ni Ruben kung bakit ang kanyang katawan ay nagiging malamig at parang humihigop ng lakas mula sa paligid. Parang may mga mata na nagmamasid sa kanya, at sa bawat salita ng spell na binibigkas niya, tila may sumasabay na hininga mula sa dilim ng kanyang paligid. Pagkatapos ng ritual, iniisip ni Ruben na isang simpleng bagay lamang ito, baka isang panaginip, isang masamang pakiramdam na dulot lamang ng pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa talisman. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa dilim, isang nararamdaman na hindi matanggihan. Kinabukasan, nagising si Ruben at nagpunta sa kanyang trabaho, na hindi naisip na magbabalik si Maya. Ngunit, ang hindi inaasahan ay nangyari. Pagkakita niya kay Maya, hindi siya makapaniwala. Ang babae na tumanggi sa kanya ng ilang buwan ay siya ngayong unang nagbigay pansin sa kanya. Si Maya ay lumapit at nagbigay ng isang matamis na ngiti. "Hi, Ruben," sabi niya, "kamusta?"
Naguguluhan si Ruben, hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi ba't ilang linggo lamang ay hindi siya pinapansin ni Maya? Bakit ngayon, tila siya ang hinahanap? Hindi na alam ni Ruben kung anong pakiramdam ang sumunod. Puno siya ng kaligayahan at takot. Saka lang niya naisip, nagtagumpay ang gayuma. Ngunit may isang tanong na hindi maalis sa kanyang isipan, kung ano nga ba ang kapalit ng spell na ito. Sa Kabanata 1, pinasimulan ang kwento ng desperate na desisyon ni Ruben na bumili ng kulam mula sa TikTok upang ibalik ang pagmamahal ni Maya sa kanya. Habang nagsimula ang ritual, nadama na ni Ruben ang kakaibang enerhiya na nagbigay daan sa kanyang pagkakita sa mga hindi inaasahang pagbabago. Kabanata 2, ang unang hakbang. Sa pagdapo ng umaga, parang walang nangyaring kakaiba sa buhay ni Ruben. Pumunta siya sa trabaho at inisip na baka lahat ng ito ay isang panaginip lamang, isang pagkabighani sa kanya ng spell. Ngunit ang mga senyales ay malinaw. Si Maya, na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanya, ay tila nagbabalik ng pansin at pagnanais. At ito ang unang hakbang ng isang kwento na hindi niya inaasahan. Habang nagsisimula ang kanyang araw, hindi maipaliwanag ni Ruben ang kaba na kanyang nararamdaman. Dumating si Maya sa opisina at naglakad patungo sa kanyang desk, ang mga mata nitong kumikislap sa tuwa. Ruben, tawag nito sa kanya, ang pangalan ay binigkas na may kakaibang lambing sa kanyang boses. Pwede ba tayong mag-lunch mamaya? Hindi alam ni Ruben kung anong nangyayari. Matapos ang mga linggong hindi nila pag-uusap, ang biglaang atensyon ni Maya ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Para bang may kakaibang puwersa sa likod ng kanyang mga mata, isang bagay na nagpapalakas sa kanya na hindi niya kailanman naranasan noon. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, may isang pakiramdam na parang isang mabigat na anino ang dumapo sa kanyang puso. Nagkatinginan sila ni Maya at napansin ni Ruben ang isang bagay sa mga mata nito. Parang may nadarama itong kakaibang koneksyon, hindi tulad ng dati. Mas intense. Mas malalim. Habang naglalakad sila patungo sa kanto para kumain ng tanghalian, hindi maiwasan ni Ruben na magtanong sa sarili, ano ba itong nararamdaman ko? Ano ba itong nangyayari? Tinutok ni Ruben ang mga mata kay Maya na masaya at hindi na katulad ng dati, hindi na parang may alinlangan o mga tanong. Ang mga mata ni Maya ay tila naglalaman ng lihim na hindi na kayang itago pa. Pero bago siya magtanong, napansin ni Ruben na ang paligid ay nagiging tahimik. Parang may mga mata na sumusunod sa kanila mula sa bawat kanto ng opisina. Muling kumunot ang kanyang noo. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Nang makarating sila sa isang kanto, naupo sila sa isang maliit na kainan. Tahimik lang si Maya habang umunguya ng pagkain. Si Ruben naman ay hindi mapakali. Ang mga tanong ay nagsimula ng maglaho sa kanyang isipan at pinalitan ng isang katanungan na tumitibok sa bawat segundo. Paano nangyari ito? Napansin niyang hindi lang ang atensyon ni Maya ang nadama niya, ang mga mata ng ibang tao sa paligid ay nakatutok sa kanila. Maraming tao ang dumaan sa kanilang kanto at hindi maipaliwanag ni Ruben kung bakit ang kanilang mga mata ay tila nakatuon sa kanya at kay Maya. May mga mata na sumusubok manghuli sa akin, naisip ni Ruben, at ang pakiramdam na yon ay hindi maganda. Ruben, may nangyari bang hindi ko alam? Tanong ni Maya habang pinipilit niyang ngumiti. Nangingislap ang mga mata ni Maya habang ang kanyang mga labi ay nag-aangat ng maliit na ngiti. Ang kanyang tanong ay naglalaman ng kakaibang tono na parang may kaakit-akit na lihim. Bakit parang ang saya mong bigla? Si Ruben ay napatigil. Hindi siya sigurado kung paano sasagutin si Maya. Ang sagot na gusto niyang ibigay ay hindi maaaring mangyari. Pero sa kabila ng nararamdaman niyang kalituhan, hindi siya nakatanggi sa tanong ng babae. Wala, sabi niya, pero sa kanyang mga mata ay may isang kislap ng takot. Wala lang, Maya. Siguro medyo masaya lang ako. Habang pinagmamasdan ni Ruben si Maya, napansin niyang may kakaibang aura sa kanyang paligid. Parang may isang presensya na hindi nila kayang alisin. Sa bawat pagsasalita ni Maya, parang may isang hindi maipaliwanag na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang hindi siya ang tao na nakilala ni Ruben noon, ang mga mata ni Maya ay naglalaman ng isang lihim na hindi kayang itago pa. Ruben, sabi ni Maya, ang tono ng kanyang boses ay nagbago. Ang dating malambing na tono ay napalitan ng isang maseryosong tono. Alam mo ba na ikaw lang ang tanging tao na hindi ko kayang kalimutan? Iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik. I want us to be really again. Si Ruben ay hindi nakasagot kaagad.
Naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib at ang pamumuo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Bakit nga ba siya naniniwala sa ganitong kabaliwan? Bakit siya naniniwala sa kulam? Isang sumpa na tila ngayon ay gumagana. Hindi siya makapagsalita. Mas lalo siyang naguluhan, at napansin niyang ang mga tao sa paligid ay parang nagnanais na mapansin ang kanilang usapan. Wala akong magawa, naisip ni Ruben. Kung ako ay magtatanong pa, baka mawala siya ulit. Hindi siya sigurado kung ito na ang tamang panahon upang magtanong. Ngunit ang hindi alam ni Ruben, ang bawat tanong ay magdadala ng mas malalim na lihim. Pagkatapos ng tanghalian, naghiwalay sila ni Maya. Habang naglalakad pa uwi, naiwan si Ruben na puno ng tanong at walang sagot. Saka lang niya naisip, totoo bang bumalik si Maya dahil sa kulam? O ang talisman ba ang dahilan ng lahat ng ito? Dahil sa kakaibang atensyon ni Maya, napansin ni Ruben na patuloy ang mga senyales ng pagbabago. Ang mga mata ng iba pang tao, ang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na enerhiya, ang pakiramdam ng kabigatan sa kanyang katawan, lahat ng ito ay tila tumutok kay Maya at kay Ruben, at sa hindi inaasahang mga kaganapan na magbubukas pa ng mas malaking misteryo sa kanilang buhay. Dahil sa takot, hindi na kayang magtago pa ni Ruben ang kanyang nararamdaman, may kasamang kaba at pagnanasa na tinutukso siya ng kulam. Ngunit hindi pa siya handa. Kabanata 3, ang unang pagbabago. Habang dumaan ang mga araw, unti-unting nagbago ang relasyon ni Ruben at Maya. Dahil sa mga kababalaghan na hindi kayang ipaliwanag, si Ruben ay nagsimulang makaramdam ng pagkabahala at kalituhan. Ang mga nararamdaman niyang pagbabago sa paligid at sa sarili niya ay nagsimulang magdulot ng hindi maipaliwanag na takot. Gabi-gabi, hindi siya makatulog ng maayos, at tuwing patuloy niyang iniisip si Maya, may mga tingling sensations sa katawan niya na parang may kakaibang lakas na dumadaloy. Isang hating-gabi, habang nakaupo si Ruben sa kanyang kama at tinitignan ang talisman na natanggap mula sa TikTok na seller, naramdaman niyang may kakaibang puwersa ang nagmumula dito. Ang maliit na amulet ay kumikislap ng bahagya, at ang mga simbolo sa kanyang paligid ay parang kumikilos, nagbabago ng hugis. Parang may sarili itong buhay, ang mga sinag mula sa dilim ng kanyang kwarto ay naglaro sa paligid ng talisman, at may narinig siyang mahihinang tinig, isang pagbulong mula sa madilim na sulok ng kanyang isip. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Tanong niya sa sarili, habang hawak-hawak ang talisman. Nais niyang itapon ito, pero may isang puwersa na nag-udyok sa kanya upang manatili at huwag patagilid ang kanyang desisyon. Hindi na siya makalabas sa pagkahulog ng mga pangarap na tila kontrolado ng talisman. Pagkatapos ng gabing iyon, si Ruben ay nakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanyang katawan. Ang kanyang mga galaw ay tila mas mabilis, at ang kanyang reaksyon sa mga bagay ay naging mas sensitibo, ang lahat ng nararamdaman niya ay tila naging intensified. Ang katawan niya ay hindi na kontrolado sa mga simpleng bagay. Minsan, sa gitna ng pagkain, ang mga kamay niya ay humapdi, at ang puso ay mabilis na pumapalo, para bang may nararamdaman siyang masama. Hindi siya makapag-focus ng maayos sa kanyang trabaho, kaya't nagsimulang maging alanganin ang mga araw ng kanyang buhay. Nagkaroon din siya ng mga gabi ng mga hindi kayang ipaliwanag na panaginip. Si Maya ay dumadalaw sa kanyang mga panaginip, ngunit may isang bagay na hindi tama sa bawat pagkakataon sa bawat gabi. Si Maya ay lumilitaw sa harap niya, ngunit hindi ang batang Maya na kilala niya. Ang hitsura ng mukha ni Maya ay nagiging maputla at parang may nawawalang enerhiya. Sa mga panaginip na iyon, si Maya ay tila nawawala sa kanyang sarili, at parang may madilim na nilalang na nagmamasid sa kanilang paligid. Nang isang gabi, nang muling magkatagpo si Ruben at Maya, napansin niyang may mga detalye sa katawan ni Maya na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang mga mata ni Maya ay nagiging malalim at malamlam, parang may nakakubli na takot sa kanyang mga mata. Ang mga buhok ni Maya ay hindi na kasing haba at makintab ng dati. Ang mga labi ni Maya ay tila naglalaman ng mga palatandaan ng hindi maipaliwanag na bagay. Ruben, sabi ni Maya, gusto kong maging tapat sa'yo. May nangyari sa akin, at hindi ko alam kung anong epekto nito sa atin. Sinubukan ni Maya ng umiti, ngunit parang pilit. Parang may hindi mabuting nangyari sa akin. Nagtataka si Ruben. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, at may mga pangarap na hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Sa halip na magtanong, nagdalawang isip siya. Pati ang paraan ng pagsasalita ni Maya ay nagbago. Tila bang mayroon siyang nararamdamang takot at hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Wala kang dapat ipag-alala, Maya, sagot ni Ruben, ngunit naramdaman niyang may alinlangan sa kanyang tinig.
Tuloy lang tayo. Hindi kita iiwan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga saloobin, may isang tanong sa kanyang isipan, ang kulam ba na ito ay nagiging sanhi ng lahat ng ito? Kinabukasan, nagpa siya si Ruben na bumalik sa aklat ng kulam at basahin ang mga pahina ng ritual. Habang binabasa niya ang mga salita ng spell, unti-unting sumakit ang kanyang ulo, at ang mga simbolo sa aklat ay nagkaroon ng buhay. Ang mga letra ay nagsimulang magliwanag, at ang amulet na kanyang hawak ay nagsimulang uminit. Kasabay ng init ay isang nararamdamang pagkakaroon ng kontrol sa kanyang mga katawan, ang mga galaw at desisyon na parang hindi na siya ang nagdidikta. Ang gayuma ba ay may kasamang sakripisyo? Tanong ni Ruben. Ano ang mangyayari kapag hindi ko na kayang kontrolin ang lahat ng ito? Tila yata ang bawat hakbang niya ay nagtutulak sa kanya sa isang landas nang hindi na siya makakabalik pa. Maghapon na wala si Maya sa trabaho, at si Ruben ay hindi na rin nakapagtulungan ng maayos. Sa kanyang mga naiisip, unti-unti niyang natutunan na ang kulam na ito ay mayroong kapalit. Ang mga palatandaan ng mga hindi maipaliwanag na bagay ay nagsimula ng magbukas ng isang pinto ng mas madilim na mundo. Ang mga imahe ni Maya sa kanyang mga pangarap ay tila may mga kasamang mga anino ng hindi nakikitang nilalang, na tila siya ang target ng isang bagay na hindi niya kayang labanan. Gabi-gabi, si Ruben ay nahulog sa isang deliryong puno ng takot. Hindi niya alam kung anong nangyayari, ngunit may isang bagay na siguradong nagbabago, at ang mga pagbabago na iyon ay may kaakibat na malalim na takot. Sa Kabanata 3, mas lalalim ang pakiramdam ni Ruben sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang desisyon na magpatuloy sa paggamit ng kulam ay nagsimula ng mga hindi maipaliwanag na kaganapan na nagdudulot ng takot. Si Maya ay nagbabalik, ngunit may mga palatandaan ng isang bagay na hindi maipaliwanag, isang kakaibang presensya na nagsusubok kontrolin ang kanyang buhay. Si Ruben ay nagsisimulang magduda kung ang kulam ay may kaakibat na napakahalagang sakripisyo. Kabanata 4, ang pagtatangkang tumakas. Habang patuloy ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan sa buhay ni Ruben, napansin niyang hindi na siya ang dati. Ang bawat araw ay tila nagiging mas magulo, at ang mga pagkabahala na nararamdaman niya ay nagpapalala ng kanyang takot. Si Maya, na noon ay tila muling bumangon mula sa kanyang nakaraan, ay ngayon nagiging isang misteryosong nilalang na hindi niya kayang kontrolin. Ang mga mata ni Maya, na dati ay kumikislap ng saya at pagnanasa, ay nagiging malalim at malamlam, parang may lihim na hindi kayang itago. Si Ruben ay nagsimula ng mawalan ng kontrol, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga pangyayari sa paligid. Isang gabi, habang naglalakad si Ruben pauwi galing sa trabaho, naramdaman niyang may mga mata na sumusubok manghuli sa kanya. Parang may anino sa likod niya na sumusunod, at ang mga tunog mula sa paligid ay nagiging mas malalakas, ang mga yapak ng mga tao, ang tunog ng hangin, pati na rin ang kaluskos ng mga dahon sa kalsada. Ang lahat ng ito ay naging bahagi ng isang nakakabahalang senaryo na parang may nagsusubok magtago sa bawat kanto ng kanyang isipan. Bago pa siya makarating sa kanyang apartment, natanaw niya si Maya na naglalakad sa kalsada. Ang pagkakakita ni Ruben kay Maya ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Minsan, naisip niya kung may nangyari sa kanila na hindi niya kayang kontrolin. Ang bawat galak na nararamdaman niya sa tuwing makikita niya si Maya ay napapalitan ng takot. Si Maya ay nagiging mas maingat na, hindi na ang batang babae na kilala niyang magaan at puno ng buhay. Ruben, tawag ni Maya habang papalapit siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malalim na kabuntot ng mga alon ng takot. Hindi ko kayang itago ito mula sa iyo. Kailangan mong malaman ang totoo. Naramdaman ni Ruben na parang may puwersang humatak sa kanyang katawan upang lumapit kay Maya. May isang bagay na hindi niya kayang tanggalin sa kanyang isipan, ang amulet na binili niya mula sa TikTok, ang kulam na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makuha si Maya. Ito na ba ang resulta ng lahat ng ito? Iniisip niya. Ito ba ang kapalit ng aking mga desisyon? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ruben habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano ang nangyayari sa iyo, Maya? Si Maya ay nag-aatubiling magsalita. Lumapit siya kay Ruben, at sa isang mahinhin na tinig, sinabi niya, Ruben, alam ko kung anong nangyayari. Alam ko ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay nagkakabalikan. Itinigil ni Maya ang kanyang pagsasalita, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pero may isang bagay na hindi ko kayang itago pa, ang kulam na iyon, ang mga ritual na isinagawa mo, ay may mas malalim na epekto. Nagtaka si Ruben. Hindi ko maintindihan. Ako ang nagpili ng lahat ng ito.
Bakit ka natatakot? Ruben, sagot ni Maya, ang boses niya ay nanginginig. Ang kulam na yan ay hindi isang laro. Wala sa ating dalawang magkasama sa ngayon. May ibang puwersa, mas malakas, mas matindi kaysa sa ating kaya pang kontrolin. Si Ruben ay naguguluhan at nagsimulang magduda. Hindi niya kayang tanggapin ang ideya na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay may kinalaman sa isang kapangyarihan na hindi niya kayang kontrolin. Kaya't habang kinakausap siya ni Maya, iniisip niyang mas mabuti pa siguro kung tatalikuran na lang niya ang lahat ng ito, ang talisman, ang kulam, pati na rin si Maya. Kung may isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, iyon ay ang paghihirap na dulot ng mga desisyon niyang ginawa. Anong mangyayari sa atin? Tanong ni Ruben. Kung aalisin ko ang kulam, matatapos ba ang lahat ng ito? Si Maya ay tumingin kay Ruben ng seryoso at nagsalita, hindi, Ruben. Hindi mo basta-basta matatanggal ito. Dahil ang kulam na yon ay hindi lang nakatali sa atin, nakatali na ito sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung nais mong itigil ang lahat ng ito, kailangan mong harapin ang higit pang mga pagsubok. Pero may isang bagay na tiyak, kapag hindi mo ito tinanggal, ikaw ay magiging bahagi ng isang mas madilim na mundong hindi mo kayang takasan. Ngunit habang nag-uusap sila, napansin ni Ruben na may isang bagay na nagbago sa paligid nila. Ang hangin ay tila tumigas at ang mga anino sa kalsada ay nagiging mas malalim. Sa mga gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may mga naglalakad na parang hindi totoong tao, mga hugis na naglalakbay sa dilim at hindi nagpapakita ng mga mukha. Ang pakiramdam na ito ay tila nagsimulang magdulot ng matinding takot kay Ruben. Ruben, sigaw ni Maya, ang mga mata nito ay kumikislap ng matinding kaba. Maghanda ka. Hindi mo na kayang kontrolin ang lahat. Hindi ito natatapos kung patuloy mong pagtatangkaang takasan ito. Sa isang iglap, ang mundo ni Ruben ay nagbago. Ang lahat ng nakapaligid sa kanila ay nagsimulang magbago, at ang mga anino sa kalsada ay parang sumasabog. Ang mga bagay ay naging mas magulo, mas malupit. Sa kabila ng lahat ng ito, nahanap ni Ruben ang sarili niyang tumatakbo mula sa mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang nagmamadaling tumakbo, naramdaman ni Ruben ang bigat ng kanyang katawan. Ang mga paa ay parang hindi makagalaw at ang kanyang ulo ay sumasakit ng husto. Ang kanyang utak ay parang naiipit at ang mga alingawngaw sa paligid niya ay nagsimulang magdulot ng hindi kayang pagtakpan. Minsan, narinig niyang may nagsasabi sa kanyang pangalan mula sa mga madilim na sulok ng kalsada, isang puwersang sinusubok siyang kontrolin. Ruben! Isang boses ang sumigaw mula sa dilim. Hindi mo matatakasan ang mga desisyon mo. Ikaw ang nagdala nito sa iyong buhay. Sa Kabanata 4, mas lalalim ang pagkabalisa ni Ruben at ang kanyang pakiramdam na hindi na siya makalabas sa mga pangyayari. Si Maya ay nagsimulang magsalita ng maseryoso at tumanggap ng responsibilidad sa mga epekto ng kulam, ngunit pareho nilang alam na hindi na nila kayang kontrolin ang mga nangyayari. Ang mga anino sa paligid ay tila sumusunod sa kanila, at si Ruben ay nahulog sa isang mas madilim na yugto ng takot at pagsisisi. Kabanata 5, ang lihim ng kulam. Ang mga araw ay dumaan, ngunit si Ruben ay hindi pa rin nakakabalik sa normal na buhay. Laging may kaba sa kanyang dibdib, at ang mga nararamdaman niyang kakaibang presensya ay tila hindi na nawawala. Habang lumalalim ang gabi, hindi na siya nakakaramdam ng kahit anong katahimikan. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay tila may kasamang takot, at ang mga anino sa paligid ay patuloy na nagmamasid. Si Maya, na kanina ay tila nag-aalalang kaibigan, ngayon ay naging mas mailap, mas malayo. Kakaiba ang pakiramdam ni Ruben, parang hindi na siya ang tanging tao sa mundong ito, parang may mga mata na patuloy na nagmamasid, na hindi siya kayang itago. Si Maya, bagamat patuloy na nagsasalita ng mahinahon, ay may mga kakaibang tingin na hindi kayang ipaliwanag ni Ruben. Para bang may mga lihim siyang tinatago, at ang mga tanong na dati ay hindi kayang sagutin ay ngayon ay umuukit sa kanyang isipan. Isang araw, habang naglalakad si Ruben sa isang madilim na kanto malapit sa kanyang apartment, naramdaman niyang may mga puwersang sumusubok magtulak sa kanya. Parang may isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan, at ang mga tunog sa paligid ay naging matalim. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag, at sa bawat hakbang na kanyang ginawa, nararamdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Maya, Ruben. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang lahat ng ito, pero baka masyado nang huli. Hawak ni Ruben ang amulet na binili niya mula sa TikTok, ngunit ngayon, ang kanyang mga palad ay nagsimulang mag-init. May kakaibang puwersa na nagmumula rito, na parang humihigop sa kanyang lakas.
Ang mga simbolo sa amulet ay kumikislap ng maliwanag, at sa bawat kislap, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago, nagiging mas malaki at mas malupit. Ruben, anong ibig mong sabihin, Maya? Tanong ni Ruben, ang kanyang boses ay nanginginig na rin. Bakit parang may nangyayari sa atin? Hindi ko na kayang tanggapin na may masamang nangyayari sa buhay ko. Maya ay tumingin kay Ruben ng may malalim na pangunawa. Alam ko, Ruben. Alam ko na nahulog ka na sa isang matinding kapahamakan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ruben, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan. Ang kulam na iyong isinagawa ay may hindi nakikitang puwersa. Hindi ito basta-basta maaaring iwan, at hindi ito natatapos sa isang simpleng desisyon. Ang mga anino, Ruben, ang mga anino sa paligid mo, sila ay nagsisimula ng magtulungan laban sa atin. Ang mga salita ni Maya ay nagdulot ng matinding takot kay Ruben. Ang kulam na kanyang iniisip na magbibigay sa kanya ng kasiyahan at kontrol ay tila isang nakakubli na kasunduan sa kadiliman. Ang amulet na ginagamit niya, na minsan ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngayon ay tila isang sumpa na hindi na kayang alisin. Ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang mag-ambag ng mas matinding presensya. Sa mga kanto ng kalsada, may mga matang nagmamasid mula sa dilim, at si Ruben ay nagsimulang magduda kung may kasamaan ba sa kanyang paligid, o baka siya na mismo ang naging bahagi ng mas malupit na puwersa. Sa bawat kislap ng amulet, nararamdaman niyang may mga bagay na hindi maipaliwanag. Hindi ko na kaya, Maya. Gusto ko nang umalis sa lahat ng ito. Nanginginig ang mga kamay ni Ruben habang hawak pa rin ang amulet. Gusto ko nang bumalik sa buhay na wala ang kulam na ito. Hindi mo kayang takasan ang kulam, Ruben. Hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo. Kung aalisin mo ang amulet, ang mga anino ay magiging mas malupit sa iyo. Ang kulam ay maghahatid sa iyo sa isang lugar na hindi mo kayang kontrolin. Sa kasalukuyan, ikaw ay nakakulong na sa isang madilim na kaharian ng mga anino at hindi mo na kayang magbabalik pa. Ang mga salitang iyon ni Maya ay parang mga palaso na tumama sa puso ni Ruben. Nagkaroon siya ng malalim na takot sa kanyang sarili at sa mga pangyayari. Wala na siyang magawa kundi patuloy na isaisip kung anong nangyayari sa kanya at kung paano na ito magtatapos. Habang sila ay magkasama sa madilim na kalsada, biglang sumik ang isang matinding puting liwanag sa paligid nila. Ang amulet sa kamay ni Ruben ay kumikislap ng sobrang lakas. Ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang magbago ng hugis, at ang mga tao na naglalakad sa kalsada ay nagmukhang hindi totoo, parang mga anyo na walang buhay. Sa gitna ng liwanag, nagkaroon ng isang matinding tunog, isang tunog na nagbigay ng pangitain kay Ruben. Ang tunog ay parang isang alingawngaw na nagmumula sa malalayong lugar, at habang naririnig ito, ang katawan ni Ruben ay nag-init at nagsimulang manginig. Dahil sa tunog na yon, nagkaroon si Ruben ng matinding pangarap ng mga anino. Mula sa dilim, nakikita niyang may mga nilalang na gumagalaw at tinutukso siya sa mga kanto ng kanyang isipan. Hindi na niya kayang tanggapin ang mga pangarap na ito. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglabas ng mga mata mula sa dilim, at ang mga mata ay tumutok sa kanya, parang sinasabing wala siyang pag-asa. Maya. Ano ang nangyayari? Ang kanyang tinig ay halos nawawala. Hindi ko na kayang tapusin ang lahat ng ito. Tulungan mo ako. Ngunit bago pa man makapagsalita si Maya, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magsalita, isang malalim na tinig mula sa dilim. Ang iyong mga desisyon ay nagtakda ng iyong kapalaran, Ruben. Hindi mo na kayang umalis sa mga yapak na ginawa mo. Sa Kabanata 5, mas lumalim ang pagkabihag ni Ruben sa mga epekto ng kulam. Ang mga anino na tila sinusubok siyang kontrolin ay nagsimulang magpakita ng mas matinding presensya. Si Maya, na kanina ay nagsisilibing kaibigan, ay nagiging mas mailap at nahulog na rin sa mga kapangyarihan ng kulam. Ang amulet na kanyang hawak ay hindi na kayang magbigay ng solusyon, kundi nagpapalakas lang ng mga puwersang hindi na kayang kontrolin. Sa kabila ng lahat ng ito, si Ruben ay nagsimulang magduda kung may natitirang pag-asa pa para sa kanya. Kabanata 6, ang pagputi ng lihim. Ang mga kaganapan mula sa nakaraang gabi ay nagdulot ng matinding takot kay Ruben. Habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang kaluluwa. Ang mga anino sa paligid ay patuloy na nagmamasid, at ang amulet na hawak niya ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, parang may isang puwersa na humihigop sa kanyang lakas. Ang mga mata ni Ruben ay nagiging malabo, at ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsimulang magmukhang hindi totoo.
Ang kanyang isipan ay nagsimulang maghalo-halo, at bawat hakbang na tinatahak niya ay nagiging isang hakbang patungo sa mas madilim na landas. Si Maya, na kanina ay umaasa na makakatulong kay Ruben, ay nagiging malayo. Hindi na siya tulad ng dati, ang magaan at masayahing babae na nakilala niya. Ang mga mata ni Maya ay tila puno ng lihim, at ang mga galak na dating nararamdaman ni Ruben sa kanya ay pinalitan ng takot at pagdududa. Habang tinatanaw niya ang amulet, naalala ni Ruben ang mga salita ni Maya, hindi mo kayang takasan ang kulam. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Isang hating gabi, si Ruben ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang apartment, hawak ang amulet ng may matinding pagkabalisa. Habang ang mga anino sa paligid ay patuloy na lumalapit, naramdaman niyang may isang bagay na dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat, isang malamig na pakiramdam na tila umaabot sa kanyang kaluluwa. Napansin niyang ang mga simbolo sa amulet ay nagsimulang magbago ng hugis, parang may buhay ang mga ito. Ang amulet ay kumikislap at ang mga linya nito ay nagiging mas makulay at kumikislap. Ang paglabas ng pagsubok. Habang ang amulet ay patuloy na kumikislap, naramdaman ni Ruben ang isang matinding puwersa na nagtulak sa kanya upang tumayo. Ang lahat ng mga nararamdaman niyang takot at kabiguan ay parang bumangon mula sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magpakita ng kanilang mga sarili sa kanyang harapan. Ang mga hugis ng dilim ay nagsimulang magbago, at mula sa dilim ay lumabas ang mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga ang mga mata nila ay kumikislap ng pula, at ang mga katawan nila ay naglalabas ng nakakatakot na ingay. Ang mga ito ay mga nilalang na nilikha mula sa kulam, mga puwersang hindi kayang labanan ni Ruben. Nagulat si Ruben at natakot nang makita ang mga nilalang na ito. Hindi ko kayang labanan sila, sabi niya sa sarili, ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi makagalaw. Ang mga nilalang ay nagsimula ng lumapit sa kanya, at habang ang mga ito ay papalapit, naramdaman niyang ang amulet ay nagiging mas mabigat sa kanyang kamay. Ang bawat kislap ng amulet ay parang isang paalala na siya ay nagsimula ng mawalan ng kontrol. Ang mga nilalang na ito ay tila nagmumula sa bawat sulok ng kanyang isipan, at ang mga mata nila ay nagsisilibing mga salamin ng kanyang kaluluwa. Isang nilalang na may matalim na mga pangil ang lumapit kay Ruben, at ito ay nagsalita gamit ang isang tinig na parang isang alingawngaw na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ruben, ikaw ang nagdala ng dilim sa iyong buhay, sabi ng nilalang na may kasamang malalalim na tawa. Ang kulam na ginawa mo ay hindi natatapos sa isang simpleng desisyon. Hindi mo kayang takasan ang mga konsekwensya ng iyong ginawa. Habang naririnig ang mga salitang iyon, si Ruben ay napuno ng matinding takot. Nais niyang tumakas, ngunit parang hindi siya kayang kontrolin ng kanyang katawan. Ang mga nilalang ay patuloy na lumapit, at si Ruben ay nagsimulang magduda kung mayroon pa siyang kaligtasan. Pagharap sa katotohanan. Ang amulet sa kamay ni Ruben ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang mga simbolo nito ay nagbago, at sa bawat pagbabago, ang mga nilalang sa paligid niya ay lalong naging matindi ang presensya. Ang mga mata ng mga nilalang ay patuloy na kumikislap, at sa kanilang mga titig, si Ruben ay naramdaman ang kakaibang presyon na nag-uudyok sa kanya upang magbigay ng kaluluwa. Ruben, isang boses ang tumagos sa kanyang isipan. Ang iyong kaluluwa ay hindi na iyo. Ikaw ay nagsimulang magbenta ng iyong sarili sa mga puwersang hindi mo kayang kontrolin. Ang kulam na iyong isinagawa ay isang kasunduan na walang kaligtasan. Ang iyong kaluluwa ay nagsisilbing pangako ng kalikuan. Si Ruben ay nagsimulang magtakbo, ngunit habang tumatakbo siya, ang kanyang katawan ay tila naging mabigat. Parang ang bawat hakbang ay may kalakip na bigat ng mundo, at ang mga nilalang ay nagsimulang magsama-sama sa likuran niya, lumalapit ng lumalapit. Sa isang mabilis na sandali, natigilan si Ruben at humarap sa dilim na parang walang kakayahan. May paraan ba para tapusin ito? Tanong ni Ruben, ang kanyang tinig ay halos nawawala. Isang malalim na tinig mula sa dilim ang nagsalita, at sumagot sa kanyang tanong. Wala na, Ruben. Hindi mo kayang tapusin ang ginawa mo. Ang iyong kaluluwa ay nakatali sa amin. Ang katawan ni Ruben ay nagsimulang manginig, at ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at takot. Ang mga nilalang ay patuloy na lumapit, at ang kanyang isipan ay nagsimulang magbago. Hindi ko kayang mawalan ng lahat, sabi ni Ruben sa sarili, ngunit sa bawat pagsubok niyang tumakas, ang kanyang katawan ay mas lalong tinutukso ng dilim. Ang pagputi ng liwanag. Habang ang mga nilalang ay patuloy na nagsasama-sama sa harap ni Ruben, may isang kakaibang liwanag nagmula sa amulet.
Ang liwanag na ito ay kumalat sa paligid ni Ruben at tinanglawan ang mga nilalang na dahan-dahan nang nagiging mahina. Ang mga mata ng mga nilalang ay nagsimulang magbago at ang mga katawan nila ay nagsimulang maglaho. Ngunit hindi pa rin tumigil ang liwanag. Ang amulet sa kamay ni Ruben ay nagsimulang magbigay ng matinding enerhiya na nagsimulang magpaliwanag sa buong paligid. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglaho at si Ruben ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ngunit habang ang mga nilalang ay naglalaho, ang boses ni Maya ay narinig mula sa dilim, "Ruben, ito ang huling pagkakataon mo. May magagawa ka pa ba?" Ang mga tanong na bumangon kay Ruben ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, mga tanong na wala siyang kasagutan, ngunit ang isang bagay ay sigurado, hindi na siya muling magiging katulad ng dati. Sa Kabanata 6, ang mga nilalang na nilikha ng kulam ay nagpakita kay Ruben, pinipilit siyang kontrolin. Si Ruben, na nahulog sa madilim na kapalaran, ay nagsimulang magduda kung mayroon pang kaligtasan para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at dilim, ang amulet ay nagsilbing isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa, ngunit ito ba ay magtatagal o isang pangwakas na pangako ng mas madilim na kapalaran? Kabanata 7, ang pagbabalik ng dilim. Ang liwanag mula sa amulet ay naging matindi, ngunit sa kabila ng pagdapo nito sa mga nilalang ng dilim, ang takot na dulot ng kulam ay patuloy na nagpapahirap kay Ruben. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ang mga anino ay unti-unting naglaho, ngunit ang takot na nararamdaman niya ay parang isang matinding sakit na hindi basta-basta mawala. Sa likod ng liwanag na yon, naramdaman niyang may isang puwersa pa rin na sumisira sa kanyang kaluluwa, isang puwersa na hindi kayang kontrolin ni Ruben. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada, hawak ang amulet, iniisip ni Ruben kung makakaligtas pa ba siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang amulet sa kanyang palad ay patuloy na kumikislap, ngunit sa mga mata ni Ruben, ito ay tila nagiging simbolo ng isang sumpa na hindi na kayang alisin. Ang mga anino na minsang na lamang nakita sa paligid niya ay nagsimulang bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, may isang hindi maipaliwanag na presensya na nagsimulang magtulungan laban sa kanya. Ang babalik na puwersa ng kulam. Habang naglalakad si Ruben pauwi, hindi pa rin siya mapakali. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago ng hugis, at sa bawat hakbang niya, ang mga mata ng mga nilalang sa dilim ay nagiging mas malinaw. May mga mata na sumisilip mula sa mga pader, sa mga kanto ng mga gusali, at mula sa mga ulap sa langit. Ang mga nilalang ng kulam ay tila nakatingin sa kanya, nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling magtangka. Minsan ay naririnig niya ang mga tinig sa paligid, mga hindi maintindihang bulong na parang galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang mga nilalang ay hindi pa rin humihinto sa kanilang mga pakana. Sa bawat kislap ng amulet, mas lumalakas ang mga anino. Ang mga mata ni Ruben ay nagsimulang magliwanag, at habang ang dilim ay patuloy na sumasalakay, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago ng hugis, ang mga katawan ng mga nilalang ay nagsimulang mag-umbok, magkalat sa bawat sulok, at maging higit pa sa mga anino. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, ang mga puwersa ng kulam na tila gumagapang sa kanyang katawan. Nang makarating siya sa kanyang apartment, siya ay pagod na pagod, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Ang mga anino sa paligid niya ay parang mga paalala ng kanyang pagkatalo, at ang amulet sa kanyang palad ay nagsimulang magbago muli ng kulay, na parang isang simbolo ng pagkatalo na hindi na kayang iwaksi. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang magduda sa sarili, at habang siya ay naupo sa tabi ng kanyang kama, isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid niya, isang hangin na nagdala ng isang malupit na banta. Si Ruben ay nakatulala sa kanyang salamin, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Lahat ng mga tanong ay bumangon sa kanyang isipan, ngunit walang kasagutan. Ano ba ang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Bakit hindi ko pa kayang alisin ang kulam? Ang pagharap kay Maya. Matapos ang ilang linggong pag-iwas kay Maya, dumating ang araw na nagdesisyon si Ruben na kausapin siya. Hindi na siya makapagtiis ng mag-isa. Ang mga anino, ang mga nilalang, at ang amulet ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Sa kabila ng lahat ng takot, nakapagdesisyon siyang kailangan niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa kulam at kung paano niya matatapos ang sumpa na ito. Pumunta si Ruben sa bahay ni Maya, kung saan siya ay sinalubong ng isang nakangiting mukha, ngunit sa likod ng ngiti ni Maya ay ang mga mata na puno ng lungkot at panghihinayang. Ruben, bakit ka nandito? Tanong ni Maya na may halong pangunawa. Maya,
Kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya. Ang mga anino, ang mga nilalang, lahat ng ito, hindi ko na kayang takasan. Kailangan ko malaman kung paano ko matatapos ang kulam. Si Maya ay nanahimik sandali bago siya nagsalita. Hindi mo kayang tapusin ang kulam, Ruben. Ang kulam ay hindi isang bagay na basta-basta natatapos. Nang gawin mo ang desisyon na gamitin ito, inilagay mo ang iyong sarili sa isang kasunduan na hindi mo kayang baguhin. Ang kulam ay isang malaking kapangyarihan, at ang mga nagtatangkang tapusin ito ay kailangan munang magbayad ng malupit na halaga. Ano ang ibig mong sabihin? Anong halaga? Ang kulam na ginawa mo ay nagbukas ng pinto ng dilim. Sa tuwing ginagamit mo ito, kumakain ito ng iyong kaluluwa. Ang mga nilalang na sumunod sa iyo ay hindi natatapos sa isang simpleng hakbang. Ang kulam na ginagamit mo ay hindi pwedeng basta-basta tanggalin. Kailangan mong ibalik ang lahat ng ibinigay mo sa isang paraan o iba pa. Ang mga salitang iyon ni Maya ay tila mga palaso na tumama sa puso ni Ruben. Ang kanyang mga mata ay naging malabo, at ang bawat tanong ay nagkaroon ng kasagutan na nagbigay ng mas matinding takot. Hindi na siya makapagdesisyon kung ano ang mas masakit, ang kulam na ginamit niya o ang mga puwersang kumokontrol sa kanya. Ang pagtanggap sa kapalaran. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, si Ruben ay naglakad pabalik sa kanyang apartment na puno ng pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan, ang bawat hakbang ay nagiging isang hakbang patungo sa isang madilim na landas na hindi kayang iwasan. Habang siya ay naglalakad, nararamdaman niyang dahan-dahan na siyang iniiwasan ng mga ang mga mata nila ay tila may mga lihim, at ang mga anino sa paligid ay patuloy na nagsisilibing paalala ng mga sumpang siya mismo ang nagdala. Pagdating sa kanyang apartment, napansin ni Ruben na ang amulet sa kanyang kamay ay kumikislap na naman. Ang mga simbolo nito ay nagbago, at ang mga mata niya ay nagsimulang mangilid ng luha. Hindi niya kayang tanggapin na siya ay naging bahagi na ng isang mas malupit na kapalaran. Habang siya ay nakaupo sa kanyang kama, napansin niya ang mga anino na dahan-dahang pumapalibot sa kanya. Ano ang mangyayari sa akin? Tanong ni Ruben, ngunit ang mga mata ng mga nilalang ay walang sagot. Ang kanyang kaluluwa ay tila nawala na sa kanyang katawan, at ang amulet ay nagsimulang kumikislap ng huling pagkakataon. Sa huli, ang mga nilalang ng kulam ay nagsimulang magbalik, at ang dilim ay sumik sa paligid ni Ruben. Hindi niya alam kung ang lahat ng ito ay isang pagkatalo o isang simula ng isang mas malupit na pagsubok. Sa Kabanata 7, ang mga puwersa ng kulam ay patuloy na nagpapahirap kay Ruben, at ang kanyang pakikisalamuha kay Maya ay nagbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa kapangyarihan ng kulam at ang mga hindi matitinag na presensya ng dilim. Sa mga pagsubok na kanyang hinaharap, ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin ay nagbukas ng mas malupit na realidad. Ang kulam ay isang kasunduan na hindi kayang lisanin ni Ruben, at ang kanyang kaluluwa ay patuloy na iniiwasan ng mga puwersa ng dilim. Kabanata 8, ang huling pag-asa. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos mula sa madilim na kalangitan, si Ruben ay nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan sa kanto ng isang liblib na kalsada. Ang amulet na hawak niya sa kanyang kamay ay kumikislap ng malakas, na tila may sariling buhay, at sa bawat kilig nito, siya ay nakaramdam ng higit pang takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, isang pagnanais ang namutawi sa kanyang puso, ang makahanap ng solusyon, ng paraan upang matigil na ang puwersang kumokontrol sa kanya. Hindi na siya makapaghintay pa. Gusto niyang makawala sa sumpang ito, kung ibig sabihin man ay ang mag-alay ng anumang sakripisyo. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa simbahan. Walang tao sa paligid. Ang mga pader ng simbahan ay matagal nang nawala ng pintura, at ang mga bintana ay puno ng alikabok. Isa itong lugar ng mga panalangin, ngunit para kay Ruben, ito rin ay isang lugar ng huling pag-asa. Ang pagdating ni Maya. Bago pa man siya makapasok, naramdaman ni Ruben ang isang presensya. Pagtalikod niya, nakita niya si Maya na lumalapit mula sa madilim na kalsada. Hindi na siya nagtataka dahil alam niyang darating din siya. May mga mata si Maya na puno ng pag-aalala at kalungkutan. Ruben, hindi mo kayang gawin ito mag-isa. Ang simbahan na ito may mga kasaysayan ng mga tao na tumangkang magtapos ng mga kulam, ngunit sila'y nabigo. Ang dilim ay mas malakas kaysa sa ating mga akala. Hindi ito basta mawawala. Hindi ko na kaya, Maya. Ang amulet, ang mga anino, lahat ng ito. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang boses ni Ruben ay puno ng takot at pag-aalala. Lumapit si Maya at dahan-dahang pinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Ruben.
Ang kulam na ito ay may isang orihinal na pinagmulan, Ruben. Hindi lang ito isang simpleng sumpa. Isang ritual ng kadiliman. Kung gusto mong magtapos ito, kailangan mong muling pasukin ang pinagmulan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pinagmulan? Ang pinagmulan ng kulam na ito ay nagsimula sa isang mangkukulam na matagal nang nawala sa ating mundo. Siya ang naglagay ng sadyang mga ritual upang magpatuloy ang kasamaan. Ang simbahan na ito dito siya nagtatag ng mga unang sakripisyo. Ruben ay tumahimik, naguguluhan sa mga salitang iyon. Paano ko siya matatagpuan? Maya ay tumingin sa kanya ng may kabuntot na lungkot. Ang pagsalubong kay Ruben ay hindi maaaring simpleng sagutin ng lakas ng amulet. Kailangan mo ng higit pang pag-unawa at mas matinding sakripisyo. Ang pagpasok sa simbahan. Bumukas ang matigas na pinto ng simbahan nang tinulungan ni Maya si Ruben na humakbang pasok. Ang loob ng simbahan ay puno ng alikabok, mga sirasirang pew, at mga punit na altar. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay ang nakakulong na amulet na nakalagay sa itaas ng altar. Ito ay tumining at kumikislap na parang nag-aanyaya kay Ruben. Maya ay nagsimulang magsalita. Ruben, ikaw lang ang makakakita ng tunay na puwersa ng kulam. Hindi kayang alisin ng sinuman ito kundi ikaw lang at kailangan mong humarap sa kanyang pinagmulan. Ang mangkukulam na ito ay matagal nang namatay, ngunit ang kanyang espiritu ay patuloy na bumangon at naglalakbay sa bawat kaluluwa. Sa mga salitang iyon, nagsimula na namang magliwanag ang amulet sa kamay ni Ruben. Hindi maipaliwanag na init ang dumaan sa katawan ni Ruben at ang mga mata niya ay nagliwanag, na parang ang bawat dako ng simbahan ay nagsimulang mag-umbok at magbago. Ang pagbalik ng mangkukulam. Sa gitna ng simbahan, sa harap ng altar, ang amulet ni Ruben ay kumikislap ng mas maliwanag. At sa isang iglap, ang katawan ng mangkukulam ay bumangon mula sa ilalim ng altar, ang kanyang mata ay nag-aalab ng galit at pananabik. Ang anyo ng mangkukulam ay isang anyo ng isang batang babae, ngunit ang kanyang mata ay puno ng puot at pagkaalipin. Nais mo bang tapusin ang sumpa? Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagpasimula nito, Ruben. Ang mga buhay na nawala, ang mga kaluluwang sinunog, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malupit na kasunduan. Si Ruben ay nanginginig, ngunit nagtaglay siya ng lakas ng loob. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang mangibabaw sa lahat ng ito. Si Maya ay nagtaglay ng mga mata ng pagkatalo. Ruben, hindi ito isang simpleng laban. Ang mangkukulam ay hindi kayang magpakumbaba. Siya ay mangkukulam hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Tanging ang pinakamalupit na sakripisyo ang makakapagpabagsak sa kanya. Ang huling laban. Sa isang matinding pagsabog ng enerhiya, ang mangkukulam ay tumayo ng buo, ang mga kamay na nakayakap sa dilim ay bumangon at inilabas ang pinakamakapangyarihang alon ng kulam na naglalakbay sa buong simbahan. Ang mga anino sa paligid ni Ruben ay nagsimulang maglaho, at ang mga nilalang ng dilim ay sumugod mula sa bawat kanto ng simbahan. Ang mga mata ng mangkukulam ay nagliliwanag at tila kayang sakupin ang buong simbahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Ruben ay tumingin kay Maya, at sa isang saglit ng tapang, siya ay bumuntong hininga at pinilit itagilid ang amulet sa kanyang kamay. Ang amulet ay nagsimulang magsabog ng liwanag, isang liwanag na may pusong puno ng tapang at sakripisyo. At sa huling sandali, isang matinding tunog ang bumangon at ang mangkukulam ay natumba, nawalan ng lakas. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho at sa bawat hakbang, naramdaman ni Ruben ang dahan-dahang pag-alis ng mga nilalang ng dilim. Ang pagwawakas ng sumpa. Ang amulet ay nagsimulang mawalan ng liwanag at si Ruben ay napaluhod sa harap ng altar, hinahabol ang kanyang hininga. Ang simbahan ay naging tahimik at ang dilim na umaabot sa paligid ay naglaho. Tumayo si Maya na may kalungkutan sa kanyang mata. Ngayon, Ruben, natapos na ang sumpa. Ngunit ang kasaysayan ng mangkukulam ay maghahatid pa sa iyo ng mga pasakit. Ikaw lang ang makakapagdesisyon kung paano magpatawad sa sarili. Sa huling salitang iyon ni Maya, si Ruben ay bumangon at tumingin sa buong simbahan. Ang mga anino ay nawala, ngunit ang kaluluwa ni Ruben ay hindi pa rin makakaramdam ng kapayapaan. Ang kanyang landas ay patuloy na puno ng takot at pag-aalala. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang natapos na ang isa sa pinakamalupit na yugto ng kanyang buhay. Kabanata 8 ay ang turning point ng kwento, kung saan si Ruben ay humarap sa pinagmulan ng kulam, ang mangkukulam na nagbigay daan sa kanyang pagkakasangkot sa kadilimang ito.
Sa pagtatapos ng laban, natutunan ni Ruben na ang kaligtasan ay hindi palaging makakamtan ng madali at ang bawat hakbang sa buhay ay may mga sakripisyo. Kabanata 9, Pagbabalik ng Kadiliman. Matapos ang matinding laban sa simbahan, nagsimula ng mag-alisan ang mga ulap sa langit. Ang ulan na kanina lamang ay tila hindi matatapos, ngayon ay humupa at nagbigay daan sa mahinang liwanag mula sa buwan. Ngunit kahit ang hangin ay tila tumahimik, hindi nakaramdam si Ruben ng kapayapaan. Ang mga sugat sa kanyang katawan at kaluluwa ay nagsasabi ng isang mas malupit na katotohanan, hindi pa tapos ang lahat. Ang kadiliman na kanyang hinarap ay nagbabalik, at ito'y nagbabanta sa kanyang buong pag-iral. Si Maya, na matagal ng tahimik, ay lumapit sa kanya. May isang uri ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit may halong takot din. Ruben, hindi pa tapos ang laban mo. Ang mangkukulam na nagpakita sa atin ay hindi ang tunay na kalaban. Siya lang ang nagdala ng dilim, pero may mas malalim pang puwersa sa likod ng lahat ng ito. Si Ruben, na ang katawan ay patuloy na nanghihina, ay nagsimulang maglakad papalabas ng simbahan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't siya na nga ang nagtulak sa akin sa impyerno ng kulam na ito? Maya ay umiling na tila ayaw magsalita ng malinaw. Ang mangkukulam ay hindi ang pangunahing puwersa. Isa siyang alipin ng isang mas matinding nilalang, isang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata, at siya'y matagal nang nagsusuong ng maskara upang magmanyobra sa mga o sa iyong buhay. Habang iniisip ito ni Ruben, muling tumingala siya sa simbahan. Ang pinto na kanina ay nagsara ay biglang bumukas, at mula rito, isang matinding liwanag ang nagmula sa loob na parang ang simbahan ay muling nagbabalik sa dating kalagayan. Ngunit hindi ito ang liwanag ng kaligtasan, kundi isang uri ng mapanlinlang na kislap, isang piraso ng liwanag na may kasamang takot. Ang pagpapakita ng tunay na kalaban. Bago pa man makapagsalita si Maya, ang liwanag ay nagbago at naging isang mas malupit na anyo. Isang dilaw na mata ang sumik mula sa dilim, at mula sa harap ng altar ng simbahan, isang nakakatakot na anino ang nagsimulang magbalik sa form ng isang nilalang na hindi kailanman natapos ang mga pagsubok, isang nilalang na lumikha ng kulam. Sino ka? Ano ka? Ako ang tunay na kalaban. Ako ang pinagmulan ng lahat ng dilim na iyong nararanasan. Hindi ang mangkukulam. Ako ang unang nagpasimula ng lahat ng ito, at ikaw ay naging bahagi na ng aking laro. Ang nilalang ay may anyo ng isang matandang lalaki na may mga mata na parang hindi mula sa mundong ito. Tila ang bawat hakbang niya ay may kasamang hangin ng kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa mga kadiliman, at bawat hakbang ay nagiging sanhi ng pagbabago sa bawat piraso ng simbahan, nagiging mas malupit, mas nakakatakot, mas hindi maipaliwanag. Pagsalubong sa madilim na paglalakbay. Si Ruben ay naglakad patungo sa nilalang, hindi alintana ang takot na nararamdaman. Maya ay sumunod sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ruben, huwag mong gawing magaan ang laban na ito. Ang nilalang na ito ay hindi basta mawawala sa isang iglap. Kailangan mong maghanda. Si Ruben, na naramdaman ang bigat ng bawat hakbang, ay tumingala sa nilalang. Ipinanganak ako sa isang mundong puno ng hirap. Hindi ko na kayang matakot pa. Huwag mong gawing biro, Ruben. Ang lahat ng ito ay para sa aking pagnanasa. Ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay ay naging bahagi na ng aking kadiliman. Hindi ito basta matitigil. Sa mga salitang iyon, ang nilalang ay sumulong at tumapat kay Ruben. Bawat hakbang ay nagiging sanhi ng mga sumabog na alikabok, ang mga pader ng simbahan ay nagsimulang mag-crack, at ang hangin ay naging mabigat at mainit. Parang ang lahat ng puwersa ng dilim ay nagsimulang magtaglay ng puwersa upang hadlangan ang mga hakbang ni Ruben. Ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang liwanag mula sa amulet na hawak ni Ruben ay kumikislap ng malakas. Ang kanyang kamay ay nagsimulang maggangalit sa lakas ng enerhiya ng kulam. Ngunit ang dilim na dala ng nilalang ay masyadong matindi. Ang liwanag mula sa amulet ay nahirapan, at halos hindi na nito kayang magsustento sa puwersang hatid ng kalaban. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Ngunit sa isang huling pagsubok, si Ruben ay tumingala at muling inisip ang mga araw na nagdulot sa kanya ng pagnanasa ng kapangyarihan. Naalala niya ang mga tao sa kanyang buhay, ang mga pamilya, ang mga kaibigan na nawawala dahil sa kanya. Sila ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hinugot niya ang natirang lakas mula sa kanyang kaluluwa at pinatindi ang amulet.
Ang dilim ay nag-alab at ang liwanag ng amulet ay kumawala sa buong simbahan. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa amulet na nagdulot ng mga alon ng enerhiya na tinaboy ang nilalang. Hindi mo ako matatapos, Ruben. Ang pagwawakas ng laban. Sa huling sandali, ang liwanag mula sa amulet ay kumalat sa buong simbahan, bumangon at nagtaglay ng isang malakalikasan na daluyong. At sa bawat salik ng enerhiya, ang nilalang ay nagsimulang maglaho sa hangin. Ang mga mata ng nilalang ay nagdilim at ang katawan nito ay natunaw, nabasag sa liwanag na dulot ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, si Ruben ay napatumba sa sahig, ang amulet sa kanyang kamay ay nawalan ng liwanag. Ang simbahan ay naging tahimik, ngunit hindi pa rin nagtatapos ang takot na nararamdaman ni Ruben. Siya ay nanatiling nakahiga sa loob ng simbahan, humihingal at nasaktan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang bahagi ng kanyang puso ang nagpasya na magpatuloy. Si Maya ay lumapit sa kanya at pinatong ang kamay sa balikat ni Ruben. Tapos na ang laban, Ruben. Ang kaluluwa mo ay muling lumaya, ngunit tandaan mo, hindi lahat ng laban ay makakamtan ng madali. May mga sakripisyo, at ikaw ay pinili upang magsilbing halimbawa ng lakas. Kabanata 9 ay isang pagsubok kay Ruben. Ang pagharap niya sa tunay na kalaban ay nagdala sa kanya ng matinding sakripisyo at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang magpatuloy, kahit na ang laban na ito ay malayo pa sa katapusan. Kabanata 10, ang kabayaran ng kulam. Tagpuan, lumang simbahan, araw ng liwanag, 1 linggo matapos ang labanan. Ang simbahan ay muling bumalik sa anyong tila hindi kailanman nawasak. Walang bakas ng madugong laban o mga nilalang ng dilim na minsang nanahan dito. Subalit para kay Ruben, ang lahat ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, ang pag-ibig na ginayuma, ang kasinungalingan ng kapangyarihan, at ang kamatayan ng kanyang kaluluwa upang mapalaya ang sarili. Naglakad siya papasok ng simbahan, hawak ang isang simpleng puting kandila. Wala na ang amuletong ginamit niya. Natunaw ito matapos ang laban. Ngunit ngayon, dala niya ang mas mabigat na aral, na lahat ng bagay na kinukuha sa madilim na paraan ay may kabayaran. Si Maya ay naroon, nakaupo sa isang bangko, tahimik na nagdarasal. Tumayo siya nang makita si Ruben. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango si Ruben. Handa na akong bayaran ang lahat. Ang huling ritual. Dinala siya ni Maya sa altar. Sa ilalim nito, may isang lumang hukay na dati raw ay pinaglalagakan ng mga kaluluwang isinakripisyo ng mga mangkukulam. Hindi ito ordinaryong lugar, ito ay pintuan ng kaparusahan, isang daanan kung saan ang mga kaluluwang nagkasala ay kailangang dumaan upang makalaya. Nagkulam ka. Nagpataw ka ng pananakit gamit ang kapangyarihang hindi sayo. Ang kaluluwa mo ay may marka. Kailangan mong linisin ang sarili, paliwanag ni Maya habang nilalagay ang kandila sa gitna ng pabilog na guhit sa sahig. Lumuhod si Ruben sa loob ng bilog habang si Maya ay nagsimulang magsalita ng sinaunang orasyon. Flashback sa nakaraan. Habang umiikot ang kandila sa hangin, isa-isang bumalik kay Ruben ang mga alaala. Ang unang araw na nakita niya si Trina at ang lungkot ng pagtanggi. Ang pagkakatuklas niya ng TikTok na nagbebenta ng kulam. Ang unang paggamit niya ng gayuma at ang pagtatalik na punong-puno ng kasinungalingan. Ang unti-unting pagkasira ng buhay ni Trina at ang pagpatay niya kay Jasper gamit ang kulam. Ang muling pagkikita nila ni Trina habang ito ay baliw, duguan at walang malay sa sariling katawan. Habang bumabalik ang mga alaala, hindi niya napigilang lumuha. Ako ang dahilan ng pagkasira niya. Ginamit ko ang pagmamahal bilang sandata. Isa akong halimaw. Ang paglabas ng kaluluwa. Mula sa kandila, lumabas ang isang usok na dahan-dahang umikot sa katawan ni Ruben. Magsimula itong bumalot sa kanya, habang ang katawan niya ay unti-unting nanginginig. Tila may hinihila mula sa loob niya, isang bagay na hindi bahagi ng kanyang katawan. Ruben, bulong ni Maya, kapag lumabas ang kaluluwa mong nadungisan, kailangang tanggapin mo ito. Huwag mong labanan. Tanggapin mo ang sakit. At mula sa loob ng kanyang dibdib, lumabas ang isang itim na anino, ang anyo niya, ngunit may mga mata na pula, balat na sunog, at bibig na nakangisi. Ito ang ibang Ruben, ang Ruben na bumigay sa tukso, na lumamon sa sarili, at naging alipin ng kulam. Ang anino ay lumapit sa kanya, bulong nito'y malamig at lason. Ako ang lahat ng ginawa mong kasalanan. Ako ang bawat gayumang binili mo. Ako ang tawa mo noong naghirap si Trina.
Ako ang lakas na nilamon mo mula sa mga taong tinapakan mo. At kahit kailan, hindi mo ako kayang burahin. Ngunit sa kabila ng takot, tumayo si Ruben. Ikaw nga. Ngunit kaya ko na ngayon. Kaya ko nang harapin ka. At mula sa kanyang likuran, dumaloy ang liwanag, liwanag na hindi galing sa kulam, kundi mula sa pagsisisi, mula sa pagpili niyang baguhin ang sarili. Ang pagpapatawad. Ang anino ay sumigaw, sumabog sa alab ng liwanag, at isa-isang naglaho ang bakas nito. Nang ito'y tuluyang nawala, bumagsak si Ruben sa sahig, pagod, basang-basa sa pawis, ngunit malaya. Lumapit si Maya. Tapos na ang iyong paglilinis. Ngunit tandaan mo hindi pa rin ito garantiya ng kapayapaan. Ang mga taong nasaktan mo, si Trina, hindi agad-agad maghihilom. Ang paghingi ng tawad. Ilang araw ang lumipas. Nakita ni Ruben si Trina sa isang ospital ng may depresyon. Hindi siya agad nakilala nito pero hindi rin siya pinalayas. Umupo siya sa tabi ni Trina, tahimik. Humawak siya sa kamay nito. Patawad, mahinang bulong niya. Hindi mo kailangang sagutin. Gusto ko lang malaman mo na lahat ng ginawa ko ay pagkakamali at ako'y nagsisisi. Tahimik lang si Trina. Pero sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa kanyang pisngi at tumitig siya kay Ruben. Wala siyang sinabi, ngunit sapat na ang kanyang luha upang maging simula ng kapatawaran. Epilogo, muling pagbuo ng sarili. Si Ruben ay bumalik sa probinsya. Iniwan niya ang lungsod, TikTok at kahit anong may kinalaman sa kulam. Nagtayo siya ng maliit na tindahan ng kandila malapit sa simbahan, at araw-araw siyang dumadalo sa misa. Ang mga kandila ay may kakaibang ganda, tila may kasamang dasal. Sabi ng ilan, ang mga bumibili roon ay nakakaramdam ng paggaan ng loob. Pero sa totoo lang, ang bawat kandila ay alaala ng kasalanang kanyang pinasan, at ng landas ng pagbabago na pinili niyang tahakin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, tandaan mo, ang kulam ay hindi laro at ang pag-ibig na pilit ay laging may kabayaran. Marami pa tayong mga kwentong mas madidilim, mas nakakakilabot, at mas hindi mo malilimutan. Kaya huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment sa iyong paboritong bahagi, at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang Tagalog horror stories na siguradong kakapit sa iyo. I-click mo na rin ang notification bell hanggang sa muli at mag-ingat ka sa mga ino-order mo sa TikTok.